Blessed evening po sa bawat isa. How are you all po? I hope you're doing fine, no? And isang mabilisang shoutout lang din po sa mga kapatid natin na nandito na. Hello and welcome po kay sa ating kapatid na Zen, Brother Relic, Sister Ann, Sister Nika, Sis Jasmine, Brother Nyon po ba yun? And Sister Easter, and Sis Vanessa. Ayan, welcome po sa bawat isa. And I hope makahabol po yung iba, no? And also don't forget po that little shepherd or Sis Princess is also here with us, watching over us, guiding us, especially in technical matters. And yeah, everyone, welcome to our weekly Bible study. So, kumain na po ba kayo? Sa mga nakapag-dinner na, pwede po bang mag-react ng like reaction? Ayan. At sa mga handa ng kumain ng ating spiritual food, pwede po bang mag-react ng puso? Ayan, amen. So I do believe that you're all ready and is excited to dive into God's Word tonight. So without further ado, let us invite the presence of the Holy Spirit and let us ask God for guidance through prayer. Sa aming dakilang Diyos, sa puno ng pag-ibig at habag, maraming salamat Panginoon sa gabing ito na muli mo po kaming pinagkatipon upang pagsaluhan ang salita na nagmumula po sa inyo. Ikaw nawa Panginoon ang siyang magbukas ng aming mga puso at isipan upang aming matanggap ang inyo pong katotohanan, Panginoon, and help us na lakaran po ang bawat salita na inyo pong ibababa sa amin. And sa aming mga internet connections, signal, nawa ikaw po ang siyang magbigay ng malakas na connection, Panginoon, upang tuloy-tuloy po at hindi mahadlangan ang aming pag-aaral sa gabi na ito. Lord, tanggalin niyo po yung mga distractions, O God, para makapag-focus po kami sa pakikinig sa inyo pong salita. Ito lamang po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. So, ngayon po ay dumako tayo sa ating passage, no? Okay, ito po ay nanggaling sa Matthew 13 verse 44 and pinagamagatan po siyang the parable of the treasure. So, pwede niyo po kung sabayan sa pagbasa, kahit po kayo ay naka-mute. Okay, Matthew 13 verse 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. So let that sink in for a while po. Man. So this parable is only one verse, yet deeply meaningful. And as we reflect on what we've read, let's consider answering a simple question po before expanding our understanding about our reference. So here is our question. What is something valuable you own or once owned that you would never want to lose? So sa Tagalog po, ano ang isang bagay na mahalaga sa iyo na pag-aari mo or minsan mong naging pag-aari na ayaw mong mawala kailanman? So can I hear from you po? I know may mga bagay sa inyo na mahalaga na ayaw niyo pong mawala, no? Pwede po ba naming malaman kung ano yun? Pwede po natin gamitin yung ating chat box or ang ating virtual mic para i-share po ang ating kasagutan. Okay, raise lang po kayo ng hand sa gusto mag-share on mic or dito po sa chat box. Sabi po ni Little Shepherd. Or magbubot-volunteero na lang po ako. Pwede po ba akong magtawag? Or meron pong maglalakas ng loob na mag-share? Ako na sis. Good Ay, evening. yes po, good evening po. Hi, good evening po sa bawat isa. Good evening, Little Shepherd. Nakakamiss ang nakakamiss yung ating gawain. So after ilang weeks na di ako naka-attend. So ito yung ayan, so medyo available na tayo ngayon at nakakatuwa na ayan. So ma-meet ulit kayo although we are in online. So dun sa tanong po na what is something valuable you own? Or once owned that you would never want to lose. Sabi ko, inisip ko kanina habang nag-explain ka, ano ba? Something tangible ba to or intangible? Pero yung unang pumasok sa isip ko is yung salvation, tsaka yung relationship sa Lord na meron ako. So parang naparealize din sa akin siya 'no, kasi kanina kaya din ako, um, hindi nakapag-commit. So, alam na yun ni Little Shepherd is we had our anointing service o yung consecration ng leaders. And kanina lang, parang
binigyan ako ng realization ng Lord na talagang lahat ng bagay na meron tayo would be nothing kung wala tayo sa Kanya, 'di ba? So, lahat ng bagay na meron tayo, whether tangible man 'yan or mga bagay, lahat 'yan ay worthless or nothing po sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, sabi nga sa salita ng Lord, 'di ba? Apart from Him, we are nothing. And yung salvation na yun, yung grace na naranasan natin, sabi nga, yung grace na yun is hindi natin siya deserve. Yung salvation na na-receive natin sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat doon or hindi natin siya deserve, pero ibinigay sa atin siya ng Panginoon. And so, kailangan natin siyang pahalagahan as if ito yung pinaka-importanting bagay na maaari mong ma-receive ever. Yun. So, yun. Salvation or yung grace ng Panginoon na ayaw na hindi ko gugustuhin na mawala sa akin. Yun. Thank you po. Amen. Thank you so much po, Sister Anne, for sharing your wonderful answer, no? Dun pa lang sa mga sinabi mo, sis, pwede na tayong mag-end. Charot. Para nasabi na din yung essence, no? Yung nasa topic natin ngayon. And yes, sabi mo nga, salvation, yung isang bagay na talagang ayaw natin dapat mawala. And nawa sa bawat isa, ganun, maging ganun din po yung puso natin, no? Na apart from that, no, sa salvation na binigay sa atin ng Lord, is wala lahat, kwenta yung lahat ng bagay. No? Thank you so much po. And sa mga hindi po nakapag-share, don't worry po dahil magkakaroon pa rin tayo ng sharing mamaya sa atin pong realization. Ayan. So, bakit ko nga ba ito tinatanong? Because you will find that this connects to a bigger reality or bigger truth na ipapaunawa po sa atin ng Diyos ngayon. So, wag na po natin patagalin pa. Dako tayo sa ating pinaka-paksa. Okay? Again, ang topic po natin ngayon is pinamagatang the parable of the lost or naalala ko yung nakaraan. Again, the parable of the treasure, no? Found in Matthew 13 verse 44. And konting background lang po, ang Panginoong Jesus ay nagtuturo patungkol sa kaharian ng langit. And kung ang parable na ito at yung iba pang mga parable na natakil na natin at itatakil pa ay pumapatungkol sa Kingdom of Heaven, hindi po ba pinapangarap natin yung Kingdom of Heaven? So kung ito po ay patungkol doon, marapat lamang natin itong pag-aralan at maunawaan. And ginamit niya po ang parable na ito na sumasalamin sa konteksto or sitwasyon noong unang siglo kung saan wala pong bangko noon, tama po. Kaya ang ginagawa ng mga tao, ibinabaon nila yung kayamanan nila sa bukid or sa field para sa security. And I know sobrang ikli na po nung parable pero paikliin pa po natin. A man find a treasure hidden in a field, hides it again, sells all he owned to buy that field. So paano po natin ito naunawaan before? And paano natin siya dapat maunawaan sa panahon natin ngayon? So himay-himayin po natin sa pamamagitan ng ating key interpretation. So makikita po natin yung tatlong salita dito, no? Yung Kingdom of Heaven, Treasure, and Field na binanggit sa ating main reference. So ano po yung kahulugan ng mga bagay na ito? Again, we were talking about the parable na hindi natin dapat unawain physically because ang talinghaga ay may nakatago pong kahulugan. So, isa-isahin po natin. Ano ba yung Kingdom of Heaven? Okay, it is a place where God rules and reigns. And ang Kingdom of Heaven, mainly used po sa Matthew, ay synonymous sa Kingdom of God. And ano naman po yung treasure? Ito po yung mga verses na gagamitin natin upang matukoy ano ba yung treasure na binabanggit sa loob ng Bible. Question po, nakakita na po ba kayo ng iba't ibang klase ng treasure o kayamanan? Ng ginto o precious stones, ng mga ruby and sapphire? Yun po ay rare at hindi madaling makita at mahanap, right? At ito po kaya yung sinasabi sa Biblia na ang kalangitan ay lantay ng ginto. Gusto mo ba nating pumunta sa heaven? Ano po ang itsura ng heaven? Sinabi po na ang lalakaran ay ginto na may 12
precious stones itong foundation. It's described mostly sa book po ng Revelation, particularly sa chapter 21. Pero paano niyo po ito inimagine before? Dati po natutunan ko ng literal siyang ginto. Pero ang tanong ngayon, paano magkakaroon ng ginto sa heaven? Kailangan ba ng ginto sa heaven? If we have God and Jesus in heaven, do we still need golds? Hindi na. So ano po ang real treasure inside the Bible? Let us read Revelation 3 verse 17 to 18 po kung may mga Bible po kayo sa inyong katabi. Sabi po doon, "You say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy me gold refined in the fire so you can become rich." Sino po ang nagsasalita dito? Ang Panginoong Jesus. And inaddress po nito yung church sa Laodicea. Nire-rebuke niya ng Panginoong Jesus sila sa pagkakaroon ng self-sufficient pride. In-expose ni Jesus na hindi mayaman or na kahit mayaman sila physically, sila ay nanatatiling kaawa-awa at kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Kaya pinayuhan niya sila na bumili sa kanya ng ginto na nadarang sa apoy. Ano po ang ibig sabihin nun? Para maunawaan po natin ang kahulugan ng figurative treasure, tingnan po muna natin yung physical characteristics nito. Ang treasure po is precious, mamahalin, mahalaga. Bakit po? Because it does not change. And sa Bible po, may iba't ibang klase ng treasure na binanggit. Gold, silver, pearl, precious stones, treasure, at marami pa pong iba. And paano po natin ito uunawain? Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, tatandaan po natin na ito ay nahati sa apat na content: history, moral teaching, prophecy, and fulfillment. So, kailangan, kaya nating ma-recognize kung ang binabasa ba natin ay part ng history, moral teaching ba siya, prophecy ba, or pangako. At ang prophecy po ay nakatago sa talinghaga, sa parable. At kapag parable, hindi dapat unawain physically or literally. So ano po itong treasure ng Diyos na napakahalaga at hindi nagbabago? I know may idea na po kayo. So ang spiritual meaning po ng treasure is the word of truth or yung revealed word. Pag sinabi pong revealed word, ito yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. And hindi lang basta revealed word, another meaning po niya is yung person with the word of truth. Ang hayag na salita po yung basihan ng katotohanan. At kung tatanggapin natin ang salita ng katotohanan, tayo ay nagiging God's treasured possession. Katulad po ng sinasabi sa Psalms 12 verse 6. "And the words of the Lord are flawless, like silver refined in a furnace of clay, purified 7 times." Ano po ibig sabihin na ang words ng Lord ay flawless? Ibig sabihin, pure, walang halong katuruan, walang mixed teachings, walang kahit anong salita na nanggaling po sa kaaway. And in Proverbs 16 verse 16, sinasabi doon na higit pa sa ginto ang kaunawaan at karunungang ibinibigay ng Diyos. Sa Lamentation 4 verses 1 to 2, sinasabi doon na the gold has lost its luster or nawalan siya ng kinang. Ang physical po bang ginto nawawalan ng kinang? Maybe kapag ito po ay narumihan, no? Kaya kailangang idarang sa apoy para bumalik po yung kanyang kinang. Pero ang sinasabi po dito sa Lamentation, ang nawalan ng kinang ay ang bayan ng Diyos na tumalikod. Sa Malakay 3 verses 2 to 3, sabi doon, "Refine them like gold and silver." Sino po yung pinapatungkulan doon? Yung Levites. Ano po, yung mga tao na tinawag bilang anak po ng Diyos, kabilang sa kaharian ng Diyos. May nawalan ng kinang, may tumalikod. Merong nire-refine, merong nire-restore. So those verses in the Bible
proves that the treasure inside the Bible is referring to God's Word and the person who receives it. So kung ang treasure ay salita ng katotohanan, kanino ito matatagpuan during the first coming? Sinasagot po yan ng Colossians 2 verses 2 to 3. And sabi doon, my goal is that they may be encouraged in heart and united in love so that they may have the full riches of complete understanding in order that they may know the mystery of God. Sino po yung mystery of God? Namely Christ, Jesus Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So, balik po tayo sa ating main reference. In Matthew 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay inihalin tulad sa treasure na nakatago sa bukirin. Nang matagpuin ito ng tao, ay muli niyang itinago at sa kasiyahan ay binenta. Binenta niya lahat ng meron siya upang bilhin po yung treasure lang po ba? Hindi. Yung buong bukirin, yung buong field, kung nasaan ang kayamanan. Sino po ang nire-represent ng field o bukirin na ito? Ang Panginoong Jesus, kagaya po ng nabasa natin sa Colossians 2. Dahil sa Kanya po nakatago ang lahat ng kayamanan ng Diyos. So in order to acquire God's treasure, you have to buy the field. You have to buy the person God is using to give the word of truth. Hindi maaaring kukunin mo lang yung kayamanan. It means stealing, pagnanakaw. And sa mata ng Diyos, ito po ay kasalanan. Maraming tao that time na natutuwa at naniniwala sa miracles ni Jesus, like buying the treasure. Pero nung ni-reveal niya na yung sarili niya, sa John chapter 6, umalis sila. Iniwan nila yung field na pinagmumulan ng tunay na kayamanan. That is stealing. So kung tatanggapin natin ang katotohanan, gayon din dapat ang pinagmumulan nito. Ano po yung ibig sabihin ng pagbenta? No? Kagaya ng sinabi sa parable, binenta niya lahat ng meron siya para mabili yung bukirin. Ano po yung ibig sabihin ng pagbenta ng tao na ang lahat ng mayroon siya in order to buy the field? Ano yung meron siya? Old treasure. Selling treasure means letting go of old teachings. To buy the treasure is accept the teaching na natagpuan po natin. Kasi bawal mag-mix ang old and new. Ang false teaching at ang true teaching. Ito po yung naging problema ng tree of the knowledge of good and evil. Naghalo ang maling katuruan sa salita ng Diyos. Marami pong gumagawa nito, Bible plus own interpretations of man. And yun po yung ginagamit ni Satan to deceive people. So kapag dumating yung katotohanan, yung tamang kaunawaan, ibenta or i-let go ang maling katuruan na matagal mong inakalang tama. Yes, true faith can save us by God's grace. Pero paano kung mali yung pananampalataya mo? Paano kung mali yung pinanampalatayanan mo? Come to think of it, sabi po natin ang katotohanan ay ang hayag na salita, revealed word. So what is the reality of God's treasure? Kasi po ang prophecy, saka mo lang siya tunay or ganap na mauunawaan kapag ka nagkaroon na ng fulfillment. So ang parable of the treasure, ang katuparan po nito ng first coming is ano? According to John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino po yung tinutukoy doon? Si Jesus. Siya po yung tunay na treasure. And yung 12 precious stones, sino po yung nire-represent nun? Sino po yung katuparan nun? Yung 12 disciples who received the revealed word from Jesus. And ano po yung reality ng God's treasure at the second coming? Sa panahon po natin ngayon, yung word of truth or yung revealed word in those who have it. Those who will hear, believe, accept the fulfillment of God's prophecies of the New Testament. Those who will let go of their old teachings that are not according to the Bible.
that are not according to God's truth. So I hope naunawaan po natin yung meaning ng parable, no, ng treasure ng Kingdom of Heaven and ng field na pinagmumulan nito. And ngayon po ay dako tayo sa ating key points. Meron po tayong 4 key points dito. Number 1, God's kingdom is worth everything. No, kagaya po nung binanggit kanina ni Sister Anne. Number 2, true joy leads to willing surrender. Number 3, the kingdom is not forced, it is discovered. And fourth, what we give up is small compared to what we gain. So isa-isahin po natin. Number 1, God's kingdom is worth everything. Meron po bang hihigit pa sa kaharian ng Diyos? Wala. Even if you were the richest man in the world, hindi mo kayang tumbasan. Hindi mo kayang higitan. It is worth any sacrifice or cost. It is a priceless treasure that surpasses all earthly possessions. It must be man's ultimate priority. I know it is not easy to let go of everything for something, lalo na po yung mga katuruan na natanggap natin before, na maybe until now iniisip natin na yun yung tama. Pero sabi po sa Bible, ang lahat ng tao ay nakainom ng maddening wine. No, nasa Revelation po yun. Yung maddening wine pumapatungkol po sa salita ng kaaway. No exception, lahat po tayo nakainom. And yun po yung isa sa pinaka malaking bagay na dapat natin i-let go in order to acquire God's truth. No? Hindi madali. But Jesus made it possible. Even in the point of death, ipinakita niya na hindi dapat ipagpalit ang kaharian ng Diyos sa kahit anumang narito sa mundo, sa kahit anumang ino-offer ng kaaway. Number 2, the joy or true joy leads to willing surrender. Kapag na-encounter mo ang Diyos ng totoo, mas kaya mong ipaubaya at isuko ang lahat sa Kanya. Not because you lose, but because you understand that you belong to Him. Number 3, the kingdom is not forced, it is discovered. Sa Proverbs 2, sa verses 4 to 5, sabi po doon, if you seek it like silver and search it out like hidden treasure, then you will discern the fear of the Lord and discover the knowledge of God. Hindi niya ipipilit sa'yo na tanggapin mo. Hahayaan kaya na matagpuan mo ito upang tanggapin at pasukin ng buong puso. And number 4, what we give up is small compared to what we gain. The man in this parable sold everything in his joy, indicating that true understanding of the kingdom's value turns sacrifice into a joyful action rather than a grudging loss. Kaya kong silawin ng kaaway, pagmukain na more than enough ang kaya niyang ibigay. But let me tell you, walang saysay ang lahat kung hindi naman galing sa Diyos, kung hindi naman para sa Diyos. Sa John chapter 6, umalis yung mga tao nung magpakilala si Jesus. Tanong niya sa mga disciple, aalis din ba kayo? In verse 6 to 8, sabi ni Simon Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Naway maging Peter din po tayo. Alam ang halaga ng buhay. Kung saan ito matatagpuan, kung kanino ito matatagpuan. So, in conclusion, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, worth giving up everything for. When you discover it, the word of truth, you'll go all out to possess it. That's the joy of finding Christ. He has the ultimate treasure that makes everything else worth letting go of. Ayan. I know po na marami pa po tayong dapat na marinig, but I do believe na nangungusap po ang Panginoon sa inyo. So, ako naman po yung makikinig sa pagkakataon na ito. No? And I hope may mga natutunan po tayo, may mga na-realize po tayo. So, dako po tayo sa ating group reflection. Meron po tayong 3 questions dito na pwede nating sagutin or pwede nating piliin yung sasagutin natin and we can add our general realization po. Again, we can use our chat box
or our virtual mic po to share your answers. So, ito po yung mga katanungan. Number one, what part of this parable stood out to you most? Number two, why do you think the man sold everything with joy? Three, what might God's kingdom be asking us to value more deeply? Ayan, hintay po namin yung inyong pong mga kasagutan. Again, pwede pong mag-type, pwede pong magsalita. Andiyan po kayo. Hindi po kayo mahiya mag-share. And at kung meron man po kayong katanungan, pwede nyo rin pong i-raise. And sasagutin po natin. At kaya natin sagutin, no? And of course, based pa rin sa salita po ng Diyos. Ako na lang ulit sisang mauna para Yes. ma-encourage silang sumunod. Baka kasi nahihiya lang yung ating mga ano, mga nasa Zoom. Pero ano, ayan. Dun, ang gusto kong sagutin is yung number two. So why do you think the man sold everything with joy? Simply because dahil napagtanto niya sa sarili niya, most likely na hindi kayang pantayan ng kung anumang yaman na meron siya sa yaman na meron at matatagpuan mo with the Lord. Ganun lang, kasimple. Kumbaga, parang habang nag-preach ka kanina or nag-share ka, naalala ko yung isa sa mga songs namin sa church na nabuo. Ayan, so share ko lang yung lyrics ng konti. So sabi dun sa chorus, Um, ano yun? Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangat, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Hesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. So the title of the song is Ikaw ang Yaman Ko. So composed by yung aming worship leader si Sister Joanne Oliveros. So pag habang ini-internalize mo kasi yung kantang yun, you can listen to that song po in your devotion time. Doon mo po marirealize na yung yaman na meron tayo, ano yun, nothing yun, compare dun sa pwede nating matagpuan with the Lord. Kaya siguro din, um, yung parable na sinishinare ni Sister Manilyn, isang verse lang siya pero napakaganda nung mensahe niya kasi it summarized na we are nothing without the Lord. All the treasure that, wala, kumbaga, wala ka na, kung meron kang Panginoon sa buhay mo, wala ka ng bagay na hahanapin pa. Amen. So, wala ka ng bagay na gugustuhin pa kasi yung mismong love o yung mismong relationship mo with the Lord is more than enough. Kaya nga 'di ba sabi, yung relationship mo sa Panginoon yung nagbibigay sa ng contentment na kahit ano, yung kahit 'di ba ang mga yung mga mayayaman, akala natin kasi yung mga bagay na material yung makakapagpa-satisfy sa'tin. Pero the truth is, only love can fill the void in our heart. Kaya nga 'di ba na ano din na yung mga mayayaman, kaya ang hirap din nilang makapasok sa kingdom of heaven kasi hindi nila ma-realize sa sarili nila na yung mga earthly treasure na meron sila, hindi yun sapat. 'Di ba? At tayo po, alam kong nakakilala tayong lahat dito and we are growing in the relationship with the Lord. I know you can relate with me. Nothing can ever be compared to the salvation and grace na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, yun, wag tayo mahiya pong mag-share. So, let us always take the opportunity na
i-share din yung goodness ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yun, yun lang. Thank you, Little Shepherd, and to God be always the glory. Amen. Thank you so much po, Sis Anne. And tama po yung sinabi niya, no? Pinangunahan niya na para ma-encourage din po yung bawat isa. And I do believe may mga nilalaman din po yung puso ninyo. And nais po namin yun na marinig. No, napakaganda po nung share ni Sister Anne, no? Na hindi kayang pantayan ng anumang yaman yung tunay na yaman na natagpuan natin sa Lord. Yung katotohanan na naibigay sa atin para makapag-produce tayo ng true faith and true relationship sa Kanya para ma-acquire po lahat ng binibigay sa atin ng Diyos for our salvation. And ang ganda rin po ng song na kinanta ninyo na hindi lang yung lyrics yung maganda, pati yung voice. And sana marinig din namin yung buo no na kanta. Ayun, napakahusay ng pagkakagawa. Bawat lyrics ay may nilalaman talaga. And sabi niya kanina, we are nothing without the Lord. Indeed po, no? Walang saysay ang anumang meron tayo kung wala tayong relasyon sa Panginoon. Because our relationship with God matters and is more than enough sa kahit anumang bagay. And hindi lang earthly treasure yung dapat nating isipin na hindi man sa isang walang bagay, hindi naman masama na maging mayaman ka, hindi naman masama na maging wealthy ka physically, pero is it according, yung heart mo ba according sa kalooban ng Diyos? Inuuna mo ba yung wealth mo physically kaysa sa Diyos? Saan mo siya inilalaan? Po, napakahalaga ng heart kung paano po natin ginagamit yung earthly treasures. No? And dapat alam natin yung priority natin. And sa verse po na tinalakay natin, hindi lang earthly treasure yung pinapatungkulan, kundi yung treasure po na nanggaling kay Satan. Ano po yung, again, yung treasure sa Bible? Salita po ng katotohanan. And may two kinds of spirit, the Holy Spirit and the evil spirit. And kung may salita ang Diyos, may salita rin po yung kaaway. Ano po yung earthly treasure na nanggaling kay Satan? Yung lies and deception. Ano po? Palaging kabaligtaran ng kung ano yung meron sa Diyos. Word of truth, word of lies. Word of life, word na nagbibigay ng kamatayan sa ating spirit po. So, dapat natin yung maunawaan, no? Thank you so much po again, Hi, Sis Anne. And may dagdag po si Little Shepherd, no? Sabi niya po, what stands out to me most is the joy. The man was not forced to give up everything. He did it gladly because once he saw the treasure, everything else changed. It reminds me that following Jesus is not about loss. It is about finally seeing what is worth everything. Amen. Tunay po, no? Pag nakita natin yung tunay na yaman, yung tunay na halaga nito, titingnan natin na maliit na bagay lang yung tinitreasure natin before. Pag natagpuan natin, no, yung katotohanan na binibigay ng Diyos, hindi niya kayang sukatin, no? Hindi kayang pantayan ng kung ano man yung binigay sa atin ng kaaway ng mundo kung ikukumpara natin sa yaman na nakukuha natin sa Panginoon. Thank you so much po, Little Shepherd. And kay brother po ba to or sister Zen? Correct me na lang po, no? Sabi po niya, good evening po sa number 1 po, when the man sold everything. Kasi ang bold niya na ma-surrender lahat para sa iisang treasure na much more valuable. Kasi kung ako po, natatakan. Kasi kung ako po, yung tatanungin, may mga bagay pa rin ako na hindi sinusurrender at hindi lang worldly things, pero isa lang na dito yung tao, kasalanan at iba pa. Kaya maganda kung mas masik natin si God kaysa sa mga worldly things lang, to be content with God's grace and to grow closer to Him. Amen po. O, nakikita po ng Diyos ang puso natin, no, na gusto natin mag-surrender sa Kanya. Pero yung flesh and spirit ay nagtatalo. Gusto mo sumunod, gusto mo ibigay sa Kanya lahat. Pero tinuruan tayo ng mundo na panghawakan kung saan tayo nasanay. No? An example niya yung tao, yung kasalanan. Mahirap po talaga, lalo pag na-attach ka na doon. Pero, again, Jesus makes it possible. Kaya,
napakahalaga po nung sinabi niya na kailangang i-seek natin si God above all, 'no, sa, Matthew po ba 'yun, Matthew 6:33? Correct me if I'm wrong po na seeking God kaysa po sa ibang bagay. And kapagka po natagpuan natin siya, yung nasa kanya yung tunay na halaga ng yaman na binibigay niya, magiging kontento po tayo. Hindi natin iisipin yung yaman na nandito sa mundo. Hindi na natin iisipin yung lies and deception na na-receive natin before. Kailangan po talaga ng humble and open heart para i-let go lahat ng pinapalit go sa atin ng Diyos. Kasi kung yung puso mo, itahalin tulad mo sa isang baso, no, na punong-puno, tapos ipapa-receive sa'yo ng Diyos yung gusto niyang i-receive mo. Mahirap po yun kasi puno na yung baso mo. So, kailangan bawasan mo yun or itapon mo yung laman in order for you to acquire what God is giving us. And isa sa napakahalagang pinapa-remind po sa atin ngayon is yung i-let go lahat ng teachings na natagpuan natin dito sa mundo na hindi according sa kanya pong katotohanan. Hindi po natin matatanggap yung tunay na kaunawaan kung hindi natin i-let go yung mga bagay na yun. Mas mahirap po yun kesa yung i-let go yung physical treasure, kesa yung spiritual treasure. Amen? And kay Sister Nika po, ang sabi niya, for me, the part it stood out the most is where the man sold everything for the treasure, because the worldly desires and objects cannot give me genuine joy, peace, and satisfaction. Only the God and His words could give you everything, including joy within yourself. I think God's kingdom is asking us to surrender everything. Be intentional, grow our faith, and value more the relationship with God than any tangible we possess here or any false thoughts or truths. Amen. No? Nasabi po ng malinaw ni Sister Nika yung nais din natin na i-emphasize, no, sa ating lesson ngayon. Thank you so much po sa napakaganda ninyong sharing. No? And yes, tunay, yung joy na mararamdaman natin sa salita ng Diyos, no, sa pagmamahal ng Diyos, is worth everything kaysa sa joy na binibigay ng mundo. Yung mga worldly desires, objects, hindi po tayo kayang bigyan yan ng genuine joy and peace and satisfaction. Siya lamang yung tunay na makakapagbigay nun. Though, sinanay po tayo ng kaaway, no, na mag-attach sa mga bagay na binibigay niya, pinapakita niya sa atin. Kagaya na lamang nung kung paano niya dinisib si Jesus sa ilang, sa desert, pinakita niya lahat. Pero bumigay po ba ang Panginoong Jesus? Hindi po. And yun yung dapat natin i-practice, na wag natin ipagpapalit yung kingdom of heaven sa kahit anumang bagay, no, na pwede natin ikatalikod sa Kanya. Amen po. And ayan yung thoughts, yung truths, yun yung napakahalaga na dapat natin i-possess. Ayan. And salamat po kasi naunawaan niyo yung pagkaka-share natin kahit na kung minsan hindi ko nagigets yung flow na sinasabi ko. Pero salamat po kasi na-gets niyo pa rin. Ayan. Meron pa po bang magdadagdag ng kanilang kasagutan? Okay, if wala na po, we can proceed na po sa ating next slide. Ayan, wrap up po tayo. God's kingdom is not just something we add to our lives. Once we truly see it, it becomes our greatest treasure. And okay, ito po yung treasure na hindi natin nanaising mawala o pagbalik kahit saan na po. Tama po? And now ay mapanindigan po natin yun. And now we reflect.
we have to reflect this week on what you have be holding or what you may be holding tightly that God is inviting you to trust Him with. Let's examine ourselves po, our life of faith. Baka may kailangan kang bitawan dahil may kailangan kang tanggapin. And ito po yung iiwan kong katanungan sa inyo. Okay. Mamimili po tayo. Treasure from the world or from Satan or treasure from the Lord. Ayan. So, to end this session po, we can close na po by having our closing prayer. So, once again, kung meron po tayong mga salamin, pwede po natin humirin sa tablet. And yeah, let us pray po. So, our Father in Heaven, thank you so much po sa kaunawaan na binigay niyo po sa amin ngayong gabi. Salamat Panginoon sa pagbubukas ng aming mga puso at isipan upang amin itong tanggapin at lubos na maunawaan. Help us Lord God na malakarin ito sa aming mga buhay. And sa mga kapatid po namin, ikaw po patuloy na mag-bless, mag-open ng our spiritual eyes, spiritual hearing, Lord, sa inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito yung panghawakan namin, na hindi namin ito maipagpalit sa kahit anumang bagay. Help us to prioritize your words, your kingdom, Panginoon, and sa mga kapatid namin, ikaw pong patuloy na mag-bless sa kanila, mag-ingat sa kanila, sampu na kanila pong mga pamilya. And dito lamang po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Thank you so much for everyone for joining us tonight. And we hope to see you again next time po, no? Sa kakaparehas na araw, Sunday, same time, 7 p.m. po. And may God continue to bless you, keep you, and give you peace. See you next time po. Have a good night and bye-bye po.